Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ngayong araw ay June 13, 2025 at ngayon ay tatako tayo sa ating panibagong topic ng ating devotion. So pero ito, pagkakatuloy lang ito ng ating seminar edition na patungkol nga sa usapin ng salita ng Diyos. Yan, napaka-importante sa atin na makinig dahil itong salita na to ay hindi lang ito yung basta mabasa lang natin sa mga kanto. So, ito mabasa sa mga kanto pero sa pamamagitan ng Biblia, doon na nakasulat or sa ating mga Bible apps sa cellphone yung itong salita na to. Pero itong salita na to ay napaka-importante lalo na sa buhay natin dahil ito ay para nagpapatakbo kung ano nga ba ang dapat natin gawin, ano yung tama. Sundin natin mga sinasabi, kumbaga sa mga appliances, mga gadgets, merong manual kung paano, nakasado sa manual kung paano gamitin nyo, paano ayusin, ano yung purpose. So, yung Bible o yung salita ng Diyos ay yung maging manual of life natin. Doon natin nakasaad kung ano yung mga dapat natin gawin. Kaya, mga kapatid, ako po hindi kahit kayo na panoorin natin itong devotion natin. So, mga kapatid, yung topic natin ngayon is takot ka pa rin ba sa kasalanan? So, basahin natin yung topic natin, judgment. God's judgment refers to His glory and righteous response to sin. It's not arbitrary or cruel, but a necessary expression of His justice and holiness. So, yung judgment pala, ito yung nag-refers sa pag-holy response o yung response ng ating Panginoon sa ating mga nagagawang kasalanan. Hindi ito yung parang arbitrary na cruel o yung masamang gagawin sa ating Panginoon, kundi ito yung parang expression niya para mapatupad niya yung justice na holiness. Masama tayo through Scripture. God revealed that He cannot tolerate sin. He must deal with this whether it's not from a personal rebellion or societal evil. This judgment is both prevent and future. Sometimes sins in earthly consequence and ultimately revealed at the final judgment. Yet, in His mercy, God provided a way of escape through Christ, who before deserved for the believer judgment was satisfied in the cross. So basahin natin yung Romans chapter 2 verse 5 to 6. But because of your hard and implement heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. So, ngunit sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, nagtipon ka para sa iyong sarili ng poot sa araw ng kapuotan at nagpapahayag ng matuwid sa paghuhukom ng Diyos. Sabi nga sa ating unang katuruan, God is righteous judge who cannot ignore sin. Sa lahat ng tao nagkakaroon ng kasalanan, hindi yan bulaga ang Panginoon para hindi makita. Ang Panginoon ay meron lagi siyang judgment o meron siyang response sa nagagawa natin kasalanan. Nasisi sa tama na to. The way na minsan patuloy niya pa itong pinapagawa sa atin para pag meron tayo nangyari sa atin na hindi natin gusto, is matuto tayo. So may pinamang way ang Panginoon, pero yung way na yun is yung ikakabuti natin at yung holiness niya, glorify niya. God judgment deal with all sin and justice. Pag yung holy ng Panginoon, eh, tinututukoy yan. Yung mga kasalanan, yung mga injustice, tinuturo yan gamit ng ating scripture, pinaprovide ng ating Panginoon yung paano natin malalampasan sa kanyang judgment, paano natin matutugunan yung mga nagagawa natin kasalanan at may tama natin. Kaya magdasal tayo without chasing and for our family and friends. I-preach natin gospel para yung salvation is makamit natin gamit sa Panginoong Kristo. Prepare natin yung sarili natin sa araw ng judgment para paglingkuran ng Panginoon. So, yan po para sa auto. Meron tayong sumasali pa na pakinig. God bless all.